giant. Kaya sinabi ni Saul, kung ganyan, labanan mo siya at samahan niya ang mga ni Yahweh. Ayan po ay magandang balita, Biblia. Sa English version po, at sinabi ni David, ang Panginoon ay nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon, sa mga mukunang leon, at sa mga pangamot ng uso o mukunang oso. At siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumakot ka, at ang Panginoon ay sasayo. Kaya sabi ni Saul, na maganda kay David, ang Panginoon ay sumasayo. Paano natin haharapin yun? Mahaharap yung mga Goliath sa ating buhay kung tayo na yung mga kabigatan, kung tayo man ay hinaharap na matiting pagsubok sa ating buhay. Masabi po dyan, ang Panginoon ay sumasayo. Yung matindi. Kasi kung wala sa iyo ang Diyos, you are nothing. Diba sabi nga ng kanyang salita, you can do nothing with God. Wala sa iyo. Kung wala sa iyong buhay. Sabi po ganyan, faithfulness. Ano ba yung faithfulness? Kailangan niya ng faithfulness ko yung loyal. Kailangan loyal ka, dedicated, or devoted. Kapag kailangan, at yung dedikasyon mo, talagang matindi. Takatalaga ka, itinalaga ka. Ayun, kung ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi, sa kanyang mga pangako, are we also faithful to Him? O kung katapatong ba na tayo ay magiging tapat sa Kanya? Diba? Subukan mo huwag maging tapat sa Panginoon. Diba mo lang hindi ka niya iwan? Diba? Sabi nga, kaya nga ito, kung ang Diyos ba ay dedicated o devoted sa kanyang pag-ibig at pag-ibig ka sa atin, tayo rin ba ay dedicated o devoted na mag-ibig sa atin Diyos? Kasi hindi naman tayong pumili sa Diyos eh. Ang Diyos ang pumili sa atin. Bakit? Para tayo ay magsitang bunga. Na tayo ay fruitful. Diba? Ayan ay nasa dyan, 15:16. Para naging tayo magsitang bunga. Kaya nga sinabi natin, kung sinabi ng John 15:16. John 15:16. Ang ganda po sinasabi dyan, kung tayo ay pinili ng Diyos, para mag-ibig sa Kanya, mag-ibig tayo sa Kanya, ano ba sinasabi ng Diyos sa John 15:16? Kasi sinasabi po dyan, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Ang Diyos upang tayo ay magtagumpay. Magtagumpay sa ating mga nakarin, sa ating hanap buhay, sa ating family relation, sa ating mga relasyon sa ating kapwa, sa ating mga hanap buhay, sa ating ginagawa ng ating mga may sa opisina, maging sakso sa buhay. Be like David, he faces giant with courage. Tinarap ni David yung si Goliath na may tapang. Through his faithfulness in God. Buhay sa puso ni David ang Diyos. Buhay ba sa puso natin ang Diyos? Buhay ba sa puso natin ang Diyos? O nasusaguro ba natin ang salita ng Diyos kung tayo ba ay tunay na natin pagkutaya sa Kanya? Sabi po sa Mark 11:22, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Mark 11:22, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ayun ang number 1. Kailangan magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa Diyos. Para sa pagharap natin sa mga pagsubok, problema ang guluhan sa ating buhay, sa mga kapaguran at lubhang kabigatan sa buhay, kailangan natin magkaroon ng tamang pananampalataya, tamang tapang, tamang paniniwala sa Diyos. Kung ang mga ito ang magdadala o magtutulog sa atin upang tayo may lugmok o may lupo o malayo ang tingin sa Diyos, have the courage. Kailangan meron tayong tapang as David to face those sa mga kaharapin natin, yung mga yan. Na kaya nga sabi sa Joshua 1, yung puro sinasabi sa Joshua 1. Sabi ko dyan, tandaan mo ang bilid ko. Sinasabi sa atin ng Diyos, tandaan mo. Huwag mong kalilimutan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat ang Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man.
nagpunta. Isang gamit ko na. Diba? Kaya, napakagandang kasama ng ating Panginoon iingatan kayo. Kaya nga sinasabi doon sa Kaligaan, sabi ko dyan, ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Pag ba isang matibay na muog, anong ibig sabihin na isang matibay na muog? Hindi mo kaya mo sa akin yun. Matibay, muog nga, isang matibay na utang. Tinatakbuhan, nino, ng matuwid, natin mananampalataya. At ikaw ay maligtas. Yan ang kapangyarihan, ang pangalan ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan, ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang pangyari sa'yo, as napamakan ka, sabihin mo lang, in Jesus' name. In Jesus' name, yan ang kapangyarihan, ang pangalan ng Panginoon. Tatalab yun, kung ikaw ay tunay na sumusunod. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Ayun. We need true faithfulness. Kailangan natin ang tunay na katapatan sa ating Diyos. Ay David, may tapat na pananampalataya sa Diyos. Magaling, may talino, may karunungan, matapang at mahusay. 1 Samuel 16:18, sabay-sabay po natin basahin. 1 Samuel, 1 Samuel 16:18, ano po nakalagay sa 1 Samuel 16:18? Kasi, sabay-sabay po natin basahin para hindi po tayo ang patay. Malakas po. Okay na? Sige, basahin natin sabay-sabay ha. 1 Samuel 16 verse 18. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Magaling! Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Dati nga nasa kanya si Yahweh. Tayo ba ikigaya ni David? Sabi po dyan, si David ay bihasa sa Panginoon. Tayo ba ibihasa sa Panginoon? Ano ba ibig sabihin ng Diyos dyan? Bihasa ka ba? Sumabay sa tugtog ng Diyos sa iyong buhay. Yung ba sinasabi ng Diyos na sasabayan mo ba yan? Yung sasabuhan mo ba yan? Yung ba tono ng Diyos ay tono mo sa iyong buhay? O kung gusto mo, gusto lang natin ay tayo lang may tono at ang Diyos ay hindi tono sa atin. Magaling na manunod si David, siya ay tapat. Dahil po dyan, makapangyarihang lalaki. Ba't siya makapangyarihang lalaki? Kasi siya ay may takot sa Diyos. At ang sinasabi dyan ay nasa kanya si Yahweh. Pag nasa yan Diyos, may kapangyarihan ka na sinasabi sa Timothy. Hindi espiritu ng kaluwagan ang ibinigay ko sa inyo. Ibinigay ko sa inyo, hindi espiritu ng kaluwagan. Kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, ano yung isa? Self-control. Receive it right now. Yun ang ibinigay sa atin ng Diyos, yung espiritong nakaluklog sa iyong puso, sa iyong templo, sa templo niyo. Espiritu ng kapangyarihan. Tayo rin na kay David, makapangyarihang lalaki. May tapang. Ibig sabihin, kailangan may tapang tayo like David. May tapang tayong harapin yung mga pagsubok sa ating buhay. Hindi tayo naduduwag kasi kasama natin ang Diyos, may kapangyarihan tayo eh. Kasama natin ang Diyos, may tapang tayong harapin yan. Lord, we just declare what we Hindi tapang nga, hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos, wala rin. Kailangan, nagtiwala tayo sa Diyos. Diba yan din ang sinasabi? Di ba sa kalitaan, chapter 3, verse 5? And Lord, we magnify sa Huwag tayong bawat maghawak sa buhay sarili natin namin, gawin Panginoon. And Lord, we pray, Magtiwala tayo na God, lubos sa that you ating continue to Panginoon. move, He will you direct continue to our convict, path. you continue to shower your grace, your love, your peace, your joy. Ano pa? Kailangan We ikaw declare ay open lalaki heaven ng right now, God. Let your Hanggang rain harapin yung mga fall upon your kaguluhan, church. trial, Let pagtulos sa your rain buhay. fall upon Paano mo haharapin? our ears. Naranasan natin lahat yan. Hallelujah. Ating German, We thank you, Lord, because God, we know that the Paano ba namin victory hirap is yung only mga yours pagsubok alone, natin sa God. atin? Lahat tayo ay Thank you, mga God. pagsubok sa atin. We Yung mga praise your kabigatan name. natin. Jesus' name we Paano pray. namin hinarap? Amen. Yung God. The best Dahil sa Diyos. Surrender all to God. At yan ang ginawa ni David. Sinurrender niya lahat para magkaroon siya ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating Diyos. Para maharap niya yung mga gulayan na dumarating sa kanyang buhay. Takot niya yung mga Pilistero eh. Nagtatakbuhan sila pagkaharap na nila sa gulayan.
Sino lang umarap si David na isang binapili? Kaya walang ilalang sa badak, tirador. Matalino sa pananalita. Ayaw ba? Kanina sa tayo sa ating pananalita. Huwag mo ka lang tayo na kung ang ating bibig. Masabi ang daming masabi na nakakasakit. Kailangan isipin nila ng mga sa Panginoon. Ang dami, isipin sa Panginoon. Hindi talagang gano'n, pero mga ganang tao sa Panginoon. Kasi nga, ako nga gusto yung langyabi yun. Diba? Pero, di ba sa Panginoon, sabi ko, binasang talaga siya. Kaya sabi ko, basahin ko kaya, tama kayo sinabi nila. Efeso 31:32. Kung sa natin, Efeso 31:4. Nagkat mo ba? Binasang talaga siya. Efeso chapter 4. Verse 1. Kala ko wala eh. Sabi ko ba? Meron pala. Sabi ko yan, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob o nangyari. Huwag na kayong magbubuyaw, naglalait, malalakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Pagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo. Ang Diyos. Itang tayo. Dahil gusto rin nasa atin. Ayun, kaya nga sabi, ingatan natin ang katagat ng hindi tayo. At makisip na lalaki. Makisip na lalaki. Ito ibig sabihin ko. Kailangan makisip tayo sa harap ng Panginoon. Ang gano'n. Makisip tayo sa harap ng Panginoon. Ayun, at pag nangyari yan, nasabi nga natin, Panginoon sa mata. Mga batas, tayo pa ibigay sa sabalit ko. Nasasabayan ba natin ang gustong tono ng Diyos upang pinalilang po upang ikaw ay maging maayos ang tono mo, ang kilos, ang isip, pananalita at gawa mo. Pagkatono ba kayo ng Diyos, ikaw ba ay may taka na harapin ang mga giant na nasa harap mo? Makaya mo kaya kung hindi mo kasama ng Diyos? Ganun pa rin natin sa atin. Sabi po sa Mateo 19:20, basahin po natin sa Besa Bible, sa TV yan. Mateo 19:20. Pari po yan. 26. Nandiyan po kayo. Sige, basahin po natin sa Besa Bible. Nasa po. Magagawa ng Diyos. Gagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. With men, this is impossible, but with God, all things are possible. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos. All things go right. Good is strength, we can do all things. Lahat ng bagay magagawa ng Diyos sa nagpapalakas sa atin. Sino? Yesu Cristo na ating Panginoon. Sa magkaroon pa ng tayo, mga palabanan. Kung minsan, madalas ang mga tutuloy sa naging problema o tayo. Trouble is, diba? Napakadali lang tayo. Isa pa nagiging ano natin. Parang nagiging yung faithfulness natin sa Diyos ano. Lagi natin na mga mag-cellphone. Oo, cellphone. Ito yan. Ngayon, sa screen, ang cellphone, silipin nila. Ngayon, hindi na nila nakakasakit patulong ko nila. Di ba? Isipin mo na, mag-text ka lang, paninira na kapwa. Isang touch lang, may comment na agad. Hindi maganda. Sa kapwa. Ngayon,
natin. Pressure sa buhay. Pag-isipan po natin, baka tayo ay nag-open. Baka tayo hindi na nag-iipat sa ating pagkakas. O sa over-spending na, o hindi ka natin i-release mo, pero wala ka nang makaya ng budget. Kaya tayo lumabigay sa kapitalisasyon. Ayun. Kaya nawawala yung wisdom natin. Hindi parang ito sa atin ang problema. Nawawala na yung ating pananampalataya at nagkakaroon na tayo ng takot. Hindi na tayo gumagana ng sumusunod sa ating Diyos. Siguro si David habang nagpapastoy, kung nagpapantay ng tupa, ano kaya ginagawa sa kalagay ng David? Kung siya ay nagpapastoy ng tupa. Ano siguro ang base ng David? O pinupula yung bulat niya araw-araw, araw at gabi, sa pag-isa o yun yung kaya gawin natin. With our Bible, para nakita natin yung tama sa atin. Kasi pa, tayo rin ay maging kapal sa kapal. Mga pagbigat at robot sa ating naranasan. Kaya natin. Instead, na makatupag tayo sa Kristo. Alam niyo ba ang mga sarayan sa pagsubok na yan na dumarating sa ating buhay? Lagi nga niya ang bulitin. Hindi daw yung mga pagsubok na yan. Bakit? Ba't ko nasabi? Dapat focus ang mga yan. Kaya nga tinatakot tayo ng mga yan. Yung mga problema na yan, tinatakot tayo. Kaya nga nasabi sa Bible, huwag kayo alam niyo ba kung bakit tinatakot tayo ng mga problema niya sa ating buhay? Para ma-outconcentrate natin sa Diyos. Buksan natin yung ating Biblia sa 1 Samuel 17. Unang Samuel 17. Unang Samuel, chapter 17, verse 14. Ito, sabi natin. Verse Samuel 17, 14. Pagkatapos niya ang pusiya ang kanyang tungkol, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, ilagay sa kanyang supot na paglusot, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang nakita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pagkasyang tinanong, ano akala mo sa amin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang pagpap at si David ay sumampa ng Kristo. Sa pangalan ng kanyang Diyos. At may pakain kong bagay ko sa kanyang buhay. Okay na ito. Maganda kasi yan. Maganda kasi masahe. Sabi po dyan, at tinanglan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at sinilid sa supot na kanyang dala. Sa makatuwid bagay sa kanyang supot, pastor, at ang kanyang panghilag po sinasa kanyang kamay, at siya lumapit sa Filisteo.
At nagpatuloy ang Pilisteo at lumapit kay David at ang lalaki na may dala ng kalasay na nangungunin sa kanya. At nang tumingin ang Pilisteo at makita si David, ay kanyang niwala ng kabuluhan siya sapagkat si bata pa at mapula siya may magandang bigas. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso at ikaw ay naparito sa akin na may mga tungkol? At nilait ng Pilisteo si David sa pamagitan ng kanyang mga tungkol. Ilan ba tungkol yung dala ni David sa palagay niyo? Isa lang, di ba? Pero bakit nung tingnan ni Goliath si David na papalapit sa kanya, ilang tungkol nakita ni David? Ni Goliath kay David? Ilan? Sino makakasagot? Katereo. Ilang mga tungkol? Hindi mabilang kasi sabi dyan, no? Ako ba ay aso na ikaw ay paparito sa akin na may mga tungkol? Isang tungkol lang naman dali. Tungkol at saka terador eh. Diba? Ibig sabihin, yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tinatakot lang tayo niyan. Hindi ano yan, hindi nakapuno, hindi ano yung, parang ano yan eh. Pag dumarating sa yung mga pagsubok, parang yung tingin ng gulaya sa tungkol ni David. Isa lang pero marami para sa kanya. Pero anong ginawa? Kaya hindi niya nailagay yung bato ni David. Diba, isang bato lang, 5 batong makinis yung kinuha niya sa ilog. Pero isang bato lang ang ginamit ni David. Bakit hindi nilagay ni David yan? Goliath, sapon siya dito eh. Ganun dapat tayo, kailangan diba ang na may nalagpus natin sa Goliath na kanyang buhay. Ba't hindi na ilagay ni Goliath? Kasi kung ang tingin niya sa tungkol ay marami, sa isang bato, ang tingin niya marami rin. Kaya hindi niya nailagan. Sa pulis sa loob. Kaya ganun dapat natin harapin yung mga problema sa ating buhay, yung mga kagyatan natin, yung mga dinadala natin. Diba? Kaya sinabi ko yung mga pagsubok na yun sa ating buhay. Tinatakot lang tayo niya para yung ating kailangan yung makapilarin na gusto na sa ating gamitin natin yan para matalo natin. Kailangan marami tayong alam ng salita ng Lord, salita ng Diyos na may panlalaman natin sa kapalayan. At pagsubok ng lumalang sa atin. Kailangan malabanan natin. True Word of God. Kaya harapin natin yan, labanan na may karunungan at pananampalataya. Kapag tinira natin yan, hindi yan makakailag. Kasi nga, duling yung mga pagsubok na yan. Kaya nga, kung kinirado ni David si Goliath, di na siya nakailag. Isang bato pa lang ang nagamit ni David sa 5 makinis na bato. Naisinil niya sa kanyang supot pastor. Tayo, ilan bang Bible verses ang nakasilid sa ating puso? Ano kaya, kapatid? Isa lang? 2 o 5? Damihan po natin para marami tayong mana o bato na nahuhugot natin sa ating puso at maipupukol para hindi na makailag yung mga problema at mga trials, mga wants, pleasure na yan sa ating buhay. Be like David, through his faithfulness. Naging kagaya tayo ni David sa katapatan niya sa Diyos. Pinopromote siya, promote him from shepherds to warrior, from warrior to a king. Anong nangyari kay David? Nang matalo niya si Goliath, matalo ni Goliath, si Goliath. Anong mangyayari rin sa ating kung matatali natin yung mga pagsubok pang Goliath sa ating buhay? Si David ay naging shepherd, warrior, at naging warrior. Ganun tayo tandaan. Ganun tayo tandaan. Gamitin natin yung kapangyarihan. Huwag tayong nakapokus sa problema. Nakapokus natin tayo. And number 2, right attitude. Kailangan natin ng right attitude. David used the right attitude to face Goliath.
ginamit ni David yung kanyang tamang pananaw, tamang pag-uugali. Pero Samuel 17:39-40. Pero Samuel 17:39. Right attitude. Nasabi ko dyan, nang may sakpat na ni David ang talak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos din ang puti ang kanyang tungkod, isa lang tungkod kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pangpastol at lumakad upang marating sa budaya. Right attitude ang ginamit ni David. Seek the right attitude to face your problem, trials, pain, bitterness. Hanapin natin yung tama nating pag-uugali, tamang asal, tamang katinuan, tamang kaisipan para maharapan natin yung mga problema, mga pagsubok, mga sakit, mga kapaitan, mga kagustuhan natin, ng ating laman at yung mga pleasure. How do we face those as Christian? Paano natin haharapin yan as followers of Christ? Like David, put them off. Ibig sabihin, tanggalin mo. Gaya ng ginawa ni David. Ni David, binigyan siya ni Saul ng napakabigat na mga pangbaluti sa kanyang katawan. Hindi niya nga, may mga binibigyan tayo ng matinding problema sa ating buhay. Nasunod-sunod. Anong gagawin natin? Sabi nga dyan ni David, hindi ko na po gagamitin ng mga ito at ilabad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Hallelujah. Nang may sakbat na yung David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakan, sino nagbigay sa kanya ng tabak ni Saul? Diba? Sakbat niya sa ating mga dumarating na sa ating mga pinasulunod yan. Ayun. At sinubukang lumakad, hindi siya halos makakakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganang kasultan. Marami ka na bang mga problema sa buhay? Bigaya ko nga, may problema ako sa buhay, ayaw ko na lumabas ng bahay, gusto ko sa daily na din. Ganun ang nangyayari sa atin. Kasi hindi ka na makakalakad dahil sa bigat ng problema mo sa iyo. Siyempre, kaya, di ba patutuin niya, nagtatagod na dahil makaya, may problema hindi sa kanya. Kaya kailangan harapin natin. Sabi ko niya, tanggalin mo yan. Yung natanggal mo na yung una, kung marami yan, natanggal mo na yung una, iwanan mo na yan. Doon pa naman sa susunod, pag tanggal mo na yan, iwanan mo na yan, kaysa maubos pa ng piya. Di ba? Tanggalin mo. Katulong. Ano pa sabi dyan? Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkol na lang. At namunod siya ng mga pangbilis na bato. Hold them off. Tanggalin natin. Yung mga ibinigay sa atin ng iba, tanggalin natin yan. Senos, kasakiman, lesyo, katigas. Tanggalin natin. Magkaroon tayo, hanapin natin ang tamang pamamaraan ng pag-ugali. Sa panahon na maharap tayo sa mga pagsubok sa ating mga buhay. Kaya, na kinakaharap natin bilang sa ating pamilya, mga anak na matigas sa mundo, sa mga wise and pleasure na pinakikita ng mundo, sa mga kabataan, nagagawa niyo ba yung obligasyon sa inyong kahapon? Inuuna ang pag-aaral at hindi ang nakapulisyon o pakikipag-boyfriend o girlfriend. Pero kabataan mo. Nag-aaral ka lang gusto mga branded at cellphone.
pag-aaral, boyfriend, girlfriend. Sindarin natin yung tamang pag-aaral towards God. Sindarin natin yun. Hanapin natin yung tamang pag-aaral, tamang kaisipan. Tumar. Sa yung sitwasyon na natin. Number 3, focus. Being focus. Ano yung focus? Tagal. Focus, naka-focus sila sa kanya. David focus in God goodness. Literally focus in God goodness. Tayo ba ay naka-focus? Kung ba yung tunay natin tayo ay naka-focus sa kabutihan ng God nating buhay. Set your focus to God. Pero sa akin, 17. Dahil po niya sumagot si David, ang dalawang taba, sibat at pagpuso. Sibat at pagpuso. Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel. Dahil siya nakapokus, David, sa makapangyarihan Diyos ng Israel. Pag nakapokus tayo sa problema, sino hinahabang? Pero hindi ka Panginoon ang Diyos mo. Itiwala ka sa Diyos mo. Sinasabi niya dito. Ang dalawang tama at siba ang pagpuso. Sabi mo ninyo ba? Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh ang makapangyarihan ng Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayon, kailangan po tayo. Naparito ko laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon Diyos ng Israel. Pakikinig sa akin. Kaya kung may nakahabi sa'yo, sabi sa'yo, huwag kayong gamit, kaya akong gamit ko. Yun ang sabi na ko. Huwag kayong gamit, kaya akong gamit ko. Kapag tayo ay tunay na sumasampalataya at nasa ating puso si Kristo ang ating Diyos, hindi tayo hinahamon ng mga suliranin o kaguluhan na yan, kundi ang ating Diyos. Kaya patuloy lang natin panghawakan ang kabutihan ng Diyos. Yung kanyang mga pangako, palagi natin isa puso at isa buhay ang kanyang mga salita. Kagaya ng limang makinis na bato na inilagay ni David sa kanyang lupot pastor. Ilagay natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Sabi po sa 2 Peter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinood sa inyo na hindi niya ibig na sino man, ay mapahamak, kundi ang lahat ay magpagsisi. Hindi naman gusto ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Diba? Ano lang gusto ng Diyos? Ikaw ay mapagsisi. God knows the exact dosage or ingredients of your whole-day needs. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, yung dosage na pangangailangan sa iyong buhay. Alam ng Diyos yun. Yung pangangailangan mo sa buong maghapon. The exact joy, yung eksaktong kaligayahan, strong and not weary, surrender unto God. Huwag tayong kailangan maging matapang tayo at huwag manghimagod. Surrender natin yan sa Diyos. Always focus on God's goodness. Give and promises. Nakapokus dapat tayo sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang mga binibigay sa atin. Ayun. Sabi po ng Diyos sa Matthew 11:23. Matthew 11:23. Nasabi po dyan ng Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin.
Pasalin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sa pagkapagpaamon na may mababang loob. Makakatag po kayo sa akin ng kapahinga sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan. Ang pasanin, ibibigay ko sa inyo. Yan po ang sabi ng Diyos. Bakit? Sabi po sa 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Ba't tayo matatakot kumapit sa Diyos? Ba't tayo matatakot mag-aral at patuto sa Kanya? Ba't tayo matatakot humingi sa ating Diyos? Eh sabi dito, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Sabi niya ng ating Panginoon sa Jesus. Ibig sabihin kung ibinigay na sa Kanya ng Diyos ang lahat ng bagay, kanino tayo dapat tumakbo? Sa Diyos. Kasi sa ating Panginoon Jesus. Bakit kung tayo may problema? Ipanikari mo tayo tumatakbo. Bakit? Bakit sinabi yun? Walang nakakakilala sa anak kundi ako. Walang nakakakilala sa ating Diyos kundi si Jesus. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak si Jesus. At ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Sino ba yung pinili ng anak na pagpapahayagan niya? Tayo! Kaya tayo nandito eh. Tayo ay pinili. Tayo ay pinili. Hindi kilala natin ang anak kasi kilala ng anak eh. Ang Diyos eh, dapat kilalanin natin ang Diyos. Kung sino siya sa ating buhay. May mga kabigatang yan, kayang-kaya yan ng Panginoon. Siya ang lalaban dyan. Ano kailangan natin gawin? Trust. Trust. Trust in the Lord. Manampalataya tayo sa ating manalig, sa ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Sabi namin, lumapit kaso pag may problema, hindi lumalapit, lumalayo. Diba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Kung nabibigat na bigat ako sa aking pasanin, lumunod ako sa Panginoon, umiyak ako. Tulong ang sa buhay mo na kay lungkot, marami kang katanungan, di malaman ang nagkaroon ako ng kapayapaan sa ikaw aking ba buhay. ay Nagkaroon ng direction na aking buhay. ang Nagkaroon ng buhay mo ay walang sinusakan ng Diyos saysay. yung Sa karunungan. bigat ng iyong problema, tila kayo wala bibigyan ko ng ng kapaligiran. pag-asa. Dapat ang tayo para Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa Kanya mo ibigay. Manalig ka sa Kanya, ang buhay mo ay ialay, at iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Baka sabihin nyo, papay na ba yun? Hindi pasal ka, pamatok. Ano ba yung pamatok? Yung salita Ang ng Diyos. pag-ibig ni Jesus Baka sabihin nyo yung sa pamatok atin yung amin na ay nandito sa na nilalagay iyang sa kanabaw. lubos. Kahit tayo'y makasalanan, buhay niya'y Yung salita ng Diyos. Kaya sinabi niya, matuto kayo sa akin. Eh kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paano kayo matututo? makakamit ang